yan guys, kasabong Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa inyong ating mga followers, ating mga viewers, ating subscribers dito sa ating channel YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, na dito ako sa bahay nagko-content. Magbigay naman ako konting tips sa inyo tungkol sa kaalaman ko sa pagpapalahi ng manok sa mga pamaraan na mabilis masiglakihan, healthy, hindi mabagal masiglakihan ang ating mga alaga. Ito ipakita ko sa inyo, ito siya ang postura sa mga alaga ko ngayon nga 6 months. Yan, tingnan nyo ang tahit. Yan, 6 months. Naglaban na ito siya. Hindi na to umaayaw-ayaw pa sa kasing edad niya. Ito ang pagpatunay ko siyang mabaguhan pa lang nga dito sa pagpili sa alagaan natin, kailangan nagkadepende sa pagpili sa materialis. Tulad nito, kaya ang healthy ito, mabilis na siglakihan, kasi ang pagpili ko sa babae galaki na ginamit kong materialis, ang amak ina nito hindi talaga nakaranas ng kahit sipon man lang na sakit-sakit. Kaya namana sa mga anak, ito ang mga anak, namana nila kung ano ka-healthy ang kanilang ina at saka ama, ganun din ang kinalabasan sa kanilang nagiging mga anak. Ito na siya, 6 months. Maganda ang hipo nito sa pangatawan, hindi manipis, hindi pitsuhin, tapos dikit ang sikit-sikitan, white pit. Yan. Dito kasi sa pagpapalahi natin ng manok, ito ang maibigay ko tip sa inyong mabaguhan pa lang, nga nagkadepende kasi yan sa materialis na ginagamit natin. Parang hindi tayo malulugi, kasi malulugi talaga tayo dito sa gastos na gastos tayo sa ating mga alagang manok, tapos mabagal masiglakihan dahil madalas magkasakit. Kaya iwasan natin na gagamitin nating mga materialis babae galaki yung nakaranas ng sakit-sakit. Ito naman rin ang solusyon. Kapag manghinayang kayo sa linyada na yan na ginamit nyo ngayong materialis nga babae, maganda naman ang kinalabasan sa nagiging mga anak, ang mga performance nagpanalo. Tuwing breeding season, siyempre marami tayo ang ipuning itlog, ipapa-incubate. Ang gagawin nyo kung magiging mga sisiw na yon, ang pina-incubate nyo yung maraming mga itlog, marami din ang magiging sisiw. Siyempre ipa-immunize nyo, ipa-vaccine, kailangan naka-immunize. Parang iyan ang panglaban sa mga sakit-sakit na hindi sila basta-basta na lang nadapuan ng sipon na sakit. Kasi ang lahing sipunin talaga, maglabas din ng mga anak yan na sipunin. Pero kung ipa-immunize nyo yan, bakunahan nyo, o kaya kayo bibili mismo ng pang-bakuna, pang-immunize sa mga sisiw nyo, sigurado ako hindi sila magkasakit-sakit basta-basta lang. May ilan-ilan man yan magkasakit, pero hindi madalas na magkasakit. Ilan-ilan lang yan ang magkaroon ng sipon pag naka-immunize na bakunahan ang sisiw. Yan ang proseso dito sa pagmamanok. Kailangan naka-vaccine din talaga, naka-immunize ang ating mga alagang mga manok, lalong-lalo na kung maramihan na, kung breeding season. Yan ang totoo dito sa pagmamanok. Kasi kung manghinayang tayo na gumastos, doon din tayo nalulugi niyan. Kasi gastos na gastos lang tayo sa pagkain. Nang hinayang tayong bumili sa bakuna laban sa mga sakit-sakit, doon tayo nalulugi sa binibili nating feeds, pagkain, vitamins. Kasi mabagal masiglakihan kapag magkasakit-sakit ang ating mga alaga. Napalaki pa ang ating gastos. Kasi bumili tayo ng antibiotic, bibili ng vitamins, pagkain, imbis pambili lang natin ng pang feeds, pagkain sa kanila o vitamins, mabawasan pa natin para sa panggamot. Parang mas nakaminos tayo. Dalawa lang ang opsyon yan, ang diskarte natin na pagpilian. Piliin natin ang linyada nga hindi sakitin. Yan ang pinaka-importante talaga para sa akin, kasi ginagawa ko mismo ang aking mga alagang manok ngayon. Inaalis ko ang mga una kong naglabas ng mga anak na mga sakitin. Kaya ngayon ang aking mga manok, kahit hindi ko yan mapabakunahan, hindi maka-immunize,
malusog pa rin, malakas ang pangatawan, healthy kasi nakukuha nila sa kanilang mga inag-ama nga pinagparis ko nga hindi sakitin. Pero pinaka maganda talaga din naman kapag linyada yung ginamit materialis natin, kapag maganda talaga ang performance, ang record niyan, nagbigay suti sa inyo, obligado kayo nga huwag kayong manghinayang na bumili ng gamot na pang vaccine, pang immunize. Yan ang pinaka-importante din yung gawin din. Ginagawa ko rin mismo yan. Kahit yung sa akin nga, kahit ito sila hindi linyada nga mga sakitin, pero kung magpa-incubate ako tuwing breeding season, nipa immunize ko rin, pinabaksin ko ang aking mga alagang mga sisiw. Mas lalo na sila nga hindi na basta-bastang kapitag sakit. Katunayan yan, yung mga winner ko, yung mga may edad ko ng mga manok, magulang na, mula pagkasisiw niyan, hindi nakaranas ng sikmot kung sakit-sakit. Yan ang totoo. Yan lang, sana mayroon kayong kunting mapulot matutunang mga baguhan pa lang tungkol sa kaalaman ko sa pag-alagag manok. Ibinahagi ko sa inyo. Pinaka-importante dito sa pag-alagag manok, parang hindi tayo lugi sa ating mga ginagastos. Marunong tayong makinig. Dapat siya na una sa atin nagbigay o advice, kasi ginagawa ko mismo yan. Dahil ako, nung una din akong nag-alagag manok, nang hingi muna ako ng mga advice sa nauna sa akin, at saka dinagdagan ko yun ng pagsiseminar mismo sa mga pamaraan kung papaano mag-breed, mag-alaga ng manok, anong klase o gamot ang gagamitin natin sa iba-ibang klase sa sakit, kaya iba-iba din klase ang gamot, iba-iba ang gagamutin. Bawat isa kagamot, iba-iba ang uri sa sakit na gagamutin yan. Yan ang totoo. Kaya ibinahagi ko rin sa inyo ang aking kunting kaalaman tungkol sa pag-alaga ng manok. Yan lang, maraming salamat ulit sa panonood. Thank you. Bye-bye, bukas ulit.